si Art Cabrera. By the way guys, may gusto naman ako i-share sa inyo. Simpleng diskarte sa pagputo ng pantalon guys. Tapos kapit lang natin ulit yung pinakalaylayan niya guys na parang hindi halata guys. Kapag sundan nyo guys yung video na to para may matutunan kayo. Ito guys, napakadali lang gawin. Kumbaga, wala tayong gagamitin makina. Ang tanging gagawin lang natin is gamit lang tayo ng sinulid at saka karayom at saka hand stitch. So, sana guys may matutunan kayo sa simple tips na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat ulit guys sa pagtangkilik at saka mga suporta nyo sa simple video na to. Ayan guys, puputulan natin yung pants na yan. Maglagay tayo ng marker para yun na palatandaan natin na yun yung length na pagbasihan natin. Ayan guys, ganun lang kasimple guys. Guys, yung simple tips na sinishare ko sa inyo is mabilis lang gayahin guys. Madali lang siyang gayahin. Ayan yan guys. Ayan yung gagawin natin. Maglagay tayo ng palatandaan gamit ang tailor's chalk. Para yun yung pagpasyahan natin kapag puputulin natin yung tela. Magbilan tayo ng konting allowance, parang half inch, para yun yung ano natin sa pagtatahi. Ayan guys, ginupit ko na rin yung bandang laylayan guys kasi ang balak ko kasi yan, ibabalik ko rin yung kapirasong tela na yan para babalik lang siya sa original hem niya guys. Ganun lang siya kasimple guys. So, para hindi halata na pinatulan yung pants na yan guys. Ikakabit lang natin ulit yan. Tahiin natin ng mano-mano guys. Ano lang yan, tahing kamay. Kaya kahit sino, pag mapanood nyo yung video na to, kahit sino pwedeng gayahin at saka mas mabilis lang itong gawin guys. Medyo mag-ano nga lang kayo ng oras, pero kung fashion nyo magtahi at saka kung gusto nyo makatipid, makakatulong sa inyo yung video na to guys. Nira-running stitch ko lang yan guys. Yung dulo, kinabit ko lang siya ulit. Ayan. Ganun lang kasimple, i-running stage. Pagkatapos niyan, pag matapos mo ng i-running stage, doblelihin mo siya. Ganun lang siya. Ulitin mo lang din yung, sundan mo lang yung pinagtatahian mo. Ayan, ganun lang kasimple yung pagtatahi guys. Running stage lang yan. Iikot yung pagtahi. Pagkatapos nun, ibalik mo ulit yon para matibay yung pagkakabit. Tapos, natapos ko na yung kabila naman ang pagdikitin ko. Ganun lang siya, itapat mo lang yan. Tapos, tahi ulit, kabuuan. Ganun lang kasi. Ayan guys, gupitin yung excess na tela guys para sa finishing, para i-zigzag stitch natin yung edge nun guys para maiwasang magkaroon ng
bohol-bohol at saka para hindi magkaroon ng hibla-hibla yung guys, yung pinakadulo niya. Ayan guys, tinuklap ko na yung bandang laylayan, yung original hem niya, kasi ipapasok ko dyan yung tahi guys. Actually yung sinulid na yan, I'm trying to utilize that para gamitin ko siyang pangtahi guys, para sa outer layer, kasi wala kasi akong ganong sinulid na makapal na para talaga sa jeans. Kasi sa akin meron lang akong yung normal na sinulid guys. Kaya yung nakukuha ko dyan is ginawa ko siyang pantahi sa outer layer guys. Kaya ganon. Pagkatapos ko yung tanggalin lahat, ipapasok ko yan yung may bandang gupit sa loob para hindi halata na may gupit siya guys. Ayan, natapos na lahat pastasin. So, ipasok ko na yan yung pinagugupitan, yung may may markang tahi. Ipapasok ko na yan sa loob ng hem na yan guys, na pinatapos sa salita. Ayan, para hindi siya pangit na para bang bumalik na siya sa original hem. So, ngayon, nagawa ko na ako ng mag-running stage muna ako sa temporary stage. Ayun yung magiging niya, guide niya na sa pagtatahi. Actually, pwede po kayong gumamit ng bottom pins or safety pins. Depende sa kung saan kayo komportable guys. Sa akin kasi mas komportable ako sa running stage. Para in case may konting mali, pwede ko siyang tastasin guys. Tapos mas mabilis lang siyang ulitin. Kaya ganun ang ginawa ko. Depende naman sa inyo yun kung saan kayo comfortable. Ayan guys, ito yung another parts ng pants guys. Kumbaga, yung kanina is natapos ko na yon, ready na yon for finalize. Tapos ito naman yung isang parts. Nirarang stage ko pa yan. Kumbaga, pa tayo. Nirarang stage ko pa yan ng paikot. Pagkatapos ko niyan, i-zigzag ko pa yan yung edge niya. Tapos nun, ipapasok ko na rin yan para maibalik na siya doon sa sa original hem niya. Para hindi siya kalat-kalat tingnan or hindi siya pangit tingnan guys. Mas maganda kasi pag nakatago, kaya parang hindi siya halatang pinutulan.
After nung finalize na running stage guys, ayan, itatago ko na yung yung portion ng merong tahi para hindi siya pangit tingnan para sa pag-finalize guys. Ayan, yung nakatupi, sundan mo lang yan yung original na tupi ng original hem guys. Ayan, pagkatapos niyan, i-running stage ko ulit yan para yun yung pang maging support para hindi hindi pangit tingnan at saka hindi pabuka-buka yung guys, yung laylayan. Kaya doon kasi ako mas komportable kaysa bottom pins. Syempre mga beginner lang tayo. Kaya kahit napakasimple is guys, hindi kayo mahirapan sa ganyang style guys. Ganun lang. Running stage lang yan. Sundan nyo lang yan para mas maganda kasi yung merong ganyang running stage para i-finalize nyo na guys. Hindi na magtanggal-tanggal yung pinagkakabit nyo guys. Ayan, para even case din na ma-check nyo bago nyo i-finalize yung ng damit. Lalo na hand stitch ang gagamitin natin, hindi madali yun na kapag may mali sa pagkakabit natin. Ayan guys, natapos ko ng tahiin ng temporary stitch yung kabuuan ng pants. So this time, tatahiin na lang natin yung outer layer niya guys. Yung sa may hem, tatahiin na natin, ipabalik na natin yung dati niyang tahi guys. Actually, ang ginamit ko niyang sinulid is yung sinulid from that original stitch. Kumbaga tinatastas ko lang yan. Tapos nilitilize ko lang yung yung sinulid niya kasi tulad ng sinabi ko is wala akong same na sinulid. So, ginamit ko lang ulit sa pagtatahi yung same na sinulid na tinatastas ko dyan. Ayan guys, running stitch ulit, kabuuan. Pagkatapos nyan, ikot mo ulit pabalik para nagmukha siyang guys, yung parang machine stitch pa rin siya. Basta make sure lang na proper yung alignment para hindi pangit tingnan guys. Na kasi pag pag hindi kasi align, pangit tingnan, kaya medyo mabusisi. Pero just make sure na yung pag hand stitch mo is same like you are using a sewing machine guys. Same na stitches para hindi pangit tingnan or hindi pangit yung outcome guys.
months guys, kumbaga bumabalik lang siya sa dati niya. Okay guys, kumbaga pagkatapos mag running stage, ikutin mo ulit pabalik. Sundan mo lang yung puwang guys, na ma-fill in yung puwang para hindi halatang dahil kamay lang siya. Kumbaga, i-guide mo lang yung sinulid. Ayan guys, ganun lang yung dating guys. Ilabas-pasok mo lang yung sinulid guys. Sundan mo lang yung alignment ng sinulid para hindi parang tingin, para ang labas pa rin is para pa rin siyang naka-machine stage. Ang nangyari kasi dyan, kaya nilagyan ko ng mas mahabang hakbang ng running stage kasi nga medyo tinipid ko na kasi yung sinulid para pang jeans kasi wala kasi akong jeans na sinulid. Kumbaga meron lang ginamit ko lang yung tinatastas ko na sinulid from that jeans, tapos yun yung ginawa kong pantalon. So since tinipid ko yun, kaya gumamit ako ng mas mahabang running stage. Tapos loob niyan, gumamit na ako ng ibang klase ng sinulid, pero same pa na kulay ko ng brown pa rin. Hindi masyadong halata at hindi masyadong pangit tingnan. So ganun lang guys, labas-pasok ko lang yung sinulid yung guys, yung karayom, para masundan mo yung tahi. Ganun lang siya guys, para hindi siya halata. Mabilis lang ito guys.